Okay, ang isinalang ko naman ngayon ay yung 12 inches na aking riser. So, mainit pa kasi yung yung ating burner kasi katatapos ko lang magsalang ng nasa likuran ko. Itong aking mga riser. Kaya, stable pa yung apoy sa ilalim. So, hindi pa naka-on yung ating blower. Wala pa yan. Hindi pa yan nakaset sa number 1. Okay, so pag isinet natin yan sa number 1, yan, number 1 ito. Ganun ang mangyayari. Ayun. Yan ang ating setting number 1. Abot ka agad siya roon. Ang kaibahan lang na ito ngayon, medyo tumaas yung aking riser mula rito sa pinaka-burner. Kasi may additional pa ako rito na 1 inch na pinaka-saklob. Plus 1/2 yung nakapatong sa ating burner, kaya hindi siya masyadong malakas humigop kasi malaki yung space sa galing sa ilalim ng ating chamber. Ito ay 1 inch tapos 1/2 pa yung nasa patungan pa, kaya ang tinaas niya ay 1 and 1/2 kagad ang pagitan dito sa ating mula sa bunganga ng burner papunta ron sa ating flame riser, 1 and 1/2 na kagad. Then yung atin namang pinakapatungan dun sa ibabaw, ang taas niya mula sa pinakaibabaw ng ating flame riser ay nasa mga 1 and 1/2 yun. So hindi lang talaga ito totally 12 inches. Kasi kung susukatin natin yan, yung 1 and 1/2 plus dito 1 and 1/2 din, 3 na kagad plus yung ating burner pa 12 inches. 15 inches pa lang total height nito. So okay na yan, number 1 na yun. Stable na yung apoy. Number 1 pa lang yan. Hindi na siya nagbabago. Okay na yung kanyang pwersa. Hindi naman natin kinakailangan na masyadong malakas ang hangin. Ang importante, nasasakop yung ating niluluto ng apoy. Kasi pag malakas ang hangin, mas malakas sa konsumo yan ng ating langis. So hindi pa ako naglalagay ng langis dyan. Yung tira lang kanina, yung tira-tira lang yan. Yung konti na lang yung laman. Kasi kung ano level na ito, ganon din karami yung level na nando doon sa ating burner. So kung mapapansin nyo, wala pa rin itong wala itong overflow. Kasi pagka may overflow, meron na tayo. Ibig sabihin, ang function ng ating lagayan, ito, siya na rin ang overflow, siya na rin ang fuel intake. Kasi pagka nakita nyo yung level na to umapaw dito, ibig sabihin, yung ating taas ng ating blower doon, masasapawan na. Kaya, babalik na siya rito para maiwasan yun, mas mataas yung ating daanan ng hangin doon sa ilalim ng ating sa loob ng ating burner. So bago umabot sa daanan ng hangin, babalik na yung langis at dito na siya mag-overflow. So safe na safe ito. Kaya maski walang overflow, madidetermine natin kung gaano kataas ang ating ipinifeed sa ating used oil or kalan de mantika or crudo man. Okay, so babalik rin ko lang yung camera para mas nabivisualize ninyo. Yan ang setting niya, nasa number 1 pa lang. Nasa number 1 pa lang ang setting niya. Nakakangali kasi wala akong cameraman. So kung mapapansin nyo, number 1 halos lamunin na yung kawali ng kanyang apoy. Kung isa-set natin yan sa number 5, nakakabingi na kasi masyado malakas ang pwersa yan. Number 5. Parang masakit na sa tenga. Number 5 pa lang yan. Lalo na kung number 8. Ayan. Masyadong maugong. So, number 1 lang okay na. Mag-iiba ng performance yan kapag ayan, pinatay ko na. Wala nang pressure yan. Papatayin ko na yung apoy. Ayan. Ito yung kanyang on. Ayan yung kanyang pilot lamp. Ayan, patay na siya. Pinatay ko na yung kanyang source ng blower. So, yun, unti-unti nang bababayan.
So abot pa rin siya maski wala ng blower. Nahigop pa rin ng pwersa pa itaas yung aking fire riser. Maski wala ng blower, maabot pa rin. Okay, so babalik rin ko lang yung camera so para nakikita nyo maigi. At saka na nangangawit na talaga ako. Okay, so magdadagdag tayo ng ating fuel, ng ating use oil. Para wala na kasing laman. Dadagdagan natin. Hala. Nawala na yung kawali. Naubos na, hindi na makita. Nagdagdag lang ako ng fuel, ayan. Dadagdagan ko lang ng konti. Nawala na yung kawali. Ayan. Halos mawala na yung buong kawali. Ang setting niya, nasa number ano pa rin. Ayan, nasa number 2 na. Nilagay ko sa number 2. Lalayo ako masyado mainit. Halos hindi na makita yung kawali. Pwede na yung setting dyan, maski number 1 or number 2 lang eh. Sobrang lakas na yung pressure na binubuga niyan. Ng apoy na binubuga. Hindi naman kinakailangan masyado malakas yung hangin. Ang importante yung nasasakop ng apoy yung ating niluluto o pinaglulutuan. Kasi masasayang lang yung apoy kapag hindi na natama doon sa ating pinaglulutuan o hindi na dumadampi sa ating ginagamit na lutuan. So ang setting yan, yan. Halos lumampas lang ng number 1. Hindi nga umabot sa number 2 na sagad number 2 eh, oh. So konti lang ang nilagay ko dyan na langis. So yan ang performance niyan. So hindi pa continuous yung pagpipid ko kaya ganyan ang performance niyan. Pero kung dire-diretso yung paglalagay natin ng langis, kung gusto natin ng ganun kalakas, ganun ang patak ang gawin natin. Yan ang pinaka-stable na kuha niyan. So yan yung kanyang level. Kakunti na rin lang, oh. Magdadagdag pa ako ng kaunting feed o fuel. Pagka nagdadagdag tayo ng fuel, ganito nangyayari. Maski paunti-unti magbabago yung performance yan kasi kompleto siya ng fuel na kinoconsume. Pero kung kaunti na lang ang ating fuel, ayan, mawawala na rin yung puwersa ng apoy natin. Kung gusto nyo ganyang kalakas, depende yan sa pagpapatulo ninyo kung gaano kataas ang pagpapatulo ang gagawin nyo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. May gusto, kaunti lang yung tulo. Meron naman eksakto lang yung pagpapakuan. Lumayo ko, grabe. Hindi ko makayanan doon. Ilagay lang natin sa number 1. Nalalakasan ako sa number 2. Yan, pipihitin ko lang ito. Lalagay ko sa ayan, number 1 lang. Kasi masyado malakas. Yan, mga 2 metro layo ko. Pawis na ako. Grabe ang init dito. So, ayan. Stable na yan. Na ganyan. For number 1 yan. Kung ilalagay natin sa number 8, mas lalong magiging grabe yan. So, ayan. Dandahanin natin. Lagay natin sa number 5. Kalahati muna. Kalahati. Yan. Kalahati ang pwersa niyan. Pag 8, ako po. Ibabalik ko na lang sa number 1. Okay na naman yung number 1. Yan. Ayan, oh. Ayos pa rin naman yung number 1 eh. Buo pa rin yung apoy na lumalabas. Or dumadampi sa ating pinakakawali. Hindi naman kinakailangan dyan na masyadong malakas ang hangin. Ang importante dyan, yung madampian yung ating kalan na pinaglulutuan.
So, ayan. Dito nang gagaling yung apoy niya. Hinihigop pataas. Binubuga na, hinihigop pa ng ating flame riser. So, hindi ko ma-imagine yung pwersa niya. Tingnan niyo, buong buo. Tapos makikita niyo ang apoy sa mga butas-butas. Yan. Tingnan niyo yung aking apoy. Yan. Parang magic. Ang lakas ng pwersa ng higop papunta sa taas. For entertainment purposes lang ito ha. Baka ngayon kung gagawa kayo nito, lagyan nyo ng cover para hindi mapaso yung lalapit dito. Okay, for the last round, iseset natin yan ng kalahati. Last round, kalahati na setting niya. Nakakabingi na yung kanyang tunog. Yan, kalahati na yung setting. Yan, bumubulwak na. Halos mawala na yung kawali. Ibabalik ko na sa number 1. Ibabalik ko na sa number 1. Yan. Okay, ang aking burner, ulitin ko, wala pang 3 inches yan. Maliit lang yung aking blower. Walang laman niya sa ilalim. Yan lang talaga ang source niyan. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Grabe, pawis na ako. At sana may napulot kayong idea sa aking bagong na-discover. So ulitin ko, ingat sa paggamit ng mga ganitong lutuan. As I have said, this is for entertainment purposes only. Pero pwede nyo rin magamit na panluto. Just in case na for emergency, wala ng LPG, pwede magamit ito. Actually, wala namang amoy pagka, halimbawa, yung soil lang ginagamit. Hindi naman masyadong malakas ang naiiwan na amoy. So, yan, ang aking latest na invention ngayon. Yung number 12 yung tubo niyan, so lalabas siya na number 15. Ang length, ang haba niya ay 15 inches. Yung huling flame riser ko na to. Okay, so yan ang bago kong invention. So first time nyo lang makikita to sa Kalanti Mantika, sa mundo ng Kalanti Mantika. Sana may napulot kayong idea. At sana nagustuhan nyo yung aking naisip na ito. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo gayahin. Okay lang sa akin yun. Ang importante nakapag-share ako na pwede pala yung ganito. Na hindi lang maliit ang kaya nating i-produce na apoy. Kaya rin pala nating makapag-produce ng mas mataas pa na apoy gamit ang ating used oil or kalandi mantika. So, kahit na maliit lang ang ating source, kahit na maliit lang yung ating chamber, kaya natin mag-produce ng ganyang kalakas sa pwersa ng apoy. So, hindi na natin kinakailangan pang gumastos sa wag na. Basta ang aking chamber maliit lang, pero matatag yan. So, ayan. Wala siyang kabuga-buga. Hindi nga ako nagpipid. Walang continuous na feed ang aking nilalagay dyan. So continuous pa rin siya. Lalo na kapag may dire-diretsong yan. May dire-diretsong patak ng mantika. Kasi ang iniwan ko lang dito lang. Nag-relay lang ako sa nilagay ko doon. So ayan, nakita nyo kung gaano katagal.
So hindi ko to papatayin, hayaan ko lang na mumakit, kaya lalayo ako, parang nasusunog na ako ron. So kung mapapansin niyo, hindi ako naglalagay ng feed, pero yung kanyang pag-aapoy ay ano pa rin, stable pa rin. Ako konti lang yung ano na yun, 1 in 1/4 nga lang na tubo yung nilagay ko ron. Okay, yung pagkaganyang ganyan, sinyalis yan na paubos na yung ating fuel. Nagkakaroon siya ng huling buga. So kung titignan natin yung ating lalagyan, siguro wala nang laman yun or nasa ano na lang yun, nasa pinaka pantay na liberation ng ating butas dun sa ating feeder. So kung ganon, ibig sabihin ang ating burner, kaunti na rin lang yung laman niya o mantika dun sa kanyang pinaka base. So silipin natin yung ating lalagyan. So ayan, wala na, ubos na. Sinisimot na lang ng apoy yung natitirang mantika na nandoon sa level ng burner. Siguro wala nang ano yun. Siguro wala nang 1 mm mga taas nun yung nasa loob. Okay, so nakita nyo kung gaano katipid. Hindi yung continuous ang feed na nilalagay ko. Lalo na kapag continuous ang feed, yung dire-diretso yung pagpapatak, mas malakas ang puwersa niyan. Kasi hindi nabibitin yung source ng fuel. So ngayon ay paubos na yung langis niya, kaya ganyan ang kanyang performance. Uubusin ko na lang yan. So gaya ng sabi ko, pag malapit nang maubos talaga yan, bumubuga-buga siya. Sinyalis yan na siguro yung nagsama-sama yung kompletong ano pa, kanyang buong mantika na nagliliyab, kaya nagbubuga-buga pa siya. So may natitira pang kaunting lakas yan. So just imagine, ganyan lang kay babaw yun. Tapos yung 1 in 1/4 lang na tubong nilagay ko ron. Ang tagal lang pagpapa-feed natin. So ayun, diretso pa rin yung apoy niya. Drain na yung, halos drain na yung ating lagayan ng lagyan natin ng ganyan lang kalito. Ang nilagay natin dyan, pinuno lang natin yan. May natitira pa rin may natitira pa rin dun sa kanyang chamber. So hanggang dito na lamang muna ulit. So sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganito. Enjoy cooking. Thank you so much sa mga bagong subscribers. Until then.